Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Minions and Monsters. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa pagbabalik tanaw sa mga kahangahangang pakikipagsapalaran ng mga minion sa buong kasaysayan. Lagi silang naroon sa ilan sa mga pinakamalaking pangyayari sa mundo pati na rin sa maraming maliliit na sandali na madalas hindi napapansin ng mga tao. Sa kasalukuyang panahon, isang tagapagsalita sa telebisyon ang nagbibigay sa mga manunood ng paglilibot sa isang museo na nakalaan sa kasaysayan ng pelikula. Makikita rin sa museo ang mga sikat na pelikula tulad ng Matrix at mga tanyag na direktor gaya ni George Lucas. Habang naglilibot, ipinakilala niya ang mga minion at ipinaliwanag na nagkaroon sila ng mahalagang papel sa industriya ng pelikula, kahit halos wala nang nakakaalala sa kanilang mga ambag ngayon. Upang patunayan ang kanilang kahalagahan, sinimulan niyang ikwento ang nakalimutang kasaysayan ng mga minion. Sa loob ng maraming henerasyon, naglakbay sila sa buong mundo upang maghanap ng isang kontrabidang karapat-dapat nilang pagsilbihan. Isa sa kanila ay isang minion na nagngangalang James, na mahilig ipakita ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sining. Palagi niyang iginuguhit ang kanilang hindi kapani-paniwalang mga pakikipagsapalaran at pinupuno ang mga pahina ng detalyadong larawan ng lahat ng kanilang nasasaksihan. Sa huli, nakahanap ang mga minion ng isang kontrabida na kanilang pagsisilbihan at buong katapatan nilang tinulungan itong palakihin ang kanyang imperyo. Naniniwala si James na ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang kanyang katapatan ay sa pamamagitan ng kanyang mga guhit, kaya gumawa siya ng magagandang larawan bilang parangal sa kanilang amo. Ngunit sa kasamaang palad, nagtapos ang lahat sa isang malaking kapahamakan dahil sa isang aksidenteng kagagawan ni James. Tuluyang nawala ang kanilang kontrabida. Maraming minion ang sinisi si James sa nangyari at nagalit sa kanya, habang ang iba naman ay natawa lamang sa sitwasyon. Sa mahirap na panahong iyon, naging malapit si James sa isa pang minion na nagngangalang Henry. Halos lahat ng oras ay magkasama ang dalawa, nagtatawanan, naglalakbay, at nagbabahagi ng kanilang mga pakikipagsapalaran. Habang lumilipas ang panahon, nakahanap sila ng panibagong amo, isang makapangyarihang salamangkero. Ngunit aksidenteng napaganya nina James at Henry ang isang misteryosong portal patungo sa ibang dimensyon. Mula rito ay lumabas ang isang nakakatakot na nilalang na agad nagtanggal sa salamangkero mula sa mundo. Biglang naharap ang mga minion sa isang halimaw na tila walang makapipigil. Ngunit matapos ang isang mapanganib na laban, nagawa nina James at Henry na ikulong muli ang nilalang sa loob ng portal bago pa ito makapagdulot ng mas malaking pagkawasak. Pagkatapos ng pakikipagsapalarang iyon, naging kaibigan din nila ang isa pang minion na nagngangalang Dead, na sumali sa kanilang lumalaking grupo. Lumipas ang mga araw habang patuloy na nagsisilbi ang mga minion sa iba't ibang kontrabida. Ngunit sa kasamaang palad, bawat amo na kanilang natatagpuan ay tuluyang nawawala dahil sa iba't ibang sakuna. Dahil wala ng kontrabidang susundan, bumalik ang mga minion sa walang patutunguhang paglalakbay sa mundo. Ang ilan sa kanila ay nagpasya na paghiwalayin sina James at Henry dahil naniniwala silang lagi silang nagdadala ng malas at nakakasira ng mga plano ng lahat. Kahit nahiwalay sa grupo, masayang naglaan ng oras sina James at Henry para sa isa't isa. Sa kanilang tahimik na pag-uusap, ipinakita ni James kay Henry ang lumalaki niyang koleksyon ng mga guhit na ginawa niya sa lahat ng kanilang pakikipagsapalaran. Nang dumating ang umaga, muling nagsimula ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga minion. Marami ang muling sinisi sina James at Henry sa pagkawala ng kanilang mga dating amo. Sinubukan nilang pakalmayan ang lahat, ngunit sa halip ay lalo lamang lumala ang sitwasyon at nauwi sa ganap na kaguluhan ang buong grupo. Sa kabutihang palad, natigil ang lahat nang sa wakas ay may lumitaw na bagong kontrabida. Ngunit hindi tulad ng mga dating amo, malinaw na ayaw niyang makasama ang mga minion at agad niyang sinubukang tumakas mula sa kanila. Hinabol siya ng mga minion habang tinutulungan din siyang makaiwas sa mga awtoridad na humahabol sa kanya. Mabilis nilang nakontrol ang sitwasyon, ngunit patuloy pa rin ang pagtatangka ng magnanakaw na makatakas. Ngunit may isang hindi inaasahang pagbabago na nagpabago sa lahat. Napag-alaman na wala sa mga pangyayaring iyon ang totoong nangyari. Isang pelikula lamang pala ang kanilang ginagawa. Dahil aksidenteng nasira ng mga minion ang ilang mahahalagang eksena, napunta sa malaking problema ang direktor ng pelikula. Akala niya ay tatanggalin siya ng mga may-ari ng studio. Ngunit sa halip, nagulat siya dahil nagustuhan ng mga producer ang natural na pagganap ng mga minion. Naniniwala silang mayroon silang kakaibang talento sa pag-arte kaya inutusan nila ang direktor na agad silang hanapin.
Gaya ng inaasahan, ang mga minion ay gumagawa na naman ng kaguluhan sa ibang lugar, ngunit nailigtas sila ng direktor bago pa lumala ang lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang Max at sinabi niyang gusto niyang makipagtulungan sa kanila sa paggawa ng mga pelikula. Ito ang naging simula ng hindi inaasahang karera ng mga minion sa industriya ng pelikula. Sa simula, wala talagang alam ang mga minion kung paano gumagana ang pag-arte, kaya masyado nilang sineseryoso ang bawat eksena. Nakakatawa man, ang kanilang tunay at natural na reaksyon ang naging dahilan kung bakit parang totoong-totoo ang bawat pagganap nila. Nagustuhan sila ng husto ng mga manunood. Mabilis na lumaki ang kanilang kasikatan habang patuloy silang gumagawa ng mas maraming pelikula, hanggang sa maging tanyag sila sa buong mundo. Habang lumilipas ang mga taon, naging malaking bahagi ang mga minion ng bawat aspeto ng paggawa ng pelikula. Si James lalo na ay naging masigasig sa bago nilang karera, at palaging pinupuri ni Direktor Max ang kanyang pagiging malikhain at dedikasyon. Sa huli, pumasok ang industriya ng pelikula sa isang bagong panahon nang dumating ang teknolohiya ng may kasamang tunog ang mga pelikula. Ngunit nagdulot ito ng malaking problema para sa mga minion. Dahil hindi sila nakapagsalita tulad ng mga tao, nagsimulang mawala ng interes ang mga manunood sa kanila. Hindi nagtagal, nagpasya ang mga namamahala sa studio na alisin sila. Malungkot na nagpaalam si Max sa grupo at binigyan niya ng espesyal na paghikayat si James dahil naniniwala siyang may kakaibang talento ang batang minion at may magandang kinabukasan siya sa mundo ng pelikula. Muli na namang nawala ng direksyon ang mga minion. Bumalik sila sa paglalakbay sa mundo upang maghanap ng panibagong kontrabida na kanilang pagsisilbihan. Habang tinitingnan ni James ang kanyang mga lumang guhit, bigla siyang nagkaroon ng isang magandang ideya. Dahil sa inspirasyon mula sa lahat ng kanilang pakikipagsapalaran, nagpasya siyang gumawa ng pelikula tungkol mismo sa mga minion, kung saan ang mga nakakatakot na halimaw ang magiging pangunahing tampok. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagustuhan ng karamihan sa ibang minion ang ideya at naniniwala silang hindi ito magtatagumpay. Tanging sina Henry at Ed lamang ang sumuporta sa pangarap ni James. Magkasama silang tatlong magkaibigan na pumunta kay Direktor Max upang humingi ng payo. Nagustuhan ni Max ang konsepto at naniwala siyang malaki ang potensyal nito. Ngunit ipinaliwanag niya na kung wala silang pera, halos imposibleng gawin ang ganoong klaseng pelikula. Gayunpaman, gusto pa rin niyang tumulong kaya ibinigay niya sa kanila ang isang lumang kamera ng pelikula na minsang ibinigay sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya sa paggawa ng pelikula. Ngayon, may panibagong problema ang tatlo. Kailangan nila ng napakalaking halimaw para sa kanilang pelikula. Ngunit wala silang ideya kung saan sila makakahanap ng ganoon. Sa kabutihang palad, may isa sa kanila na lihim na itinago ang lumang aklat ng salamangkero mula pa noong nakaraan. Sa loob nito, nakita nila ang mga tagubilin kung paano magpatawag ng mga mahiwagang nilalang. Nasabik sila sa posibilidad na mangyari ito, kaya inihanda nila ang seremonya. Samantala, ang iba pang mga minion ay patuloy na naglalakbay hanggang sa makatagpo nila ang isang kakaibang robot mula sa kalawakan na ang misyon ay sakupin ang mundo. Masayang-masaya ang mga minion dahil sa wakas ay mayroon na naman silang bagong kontrabida na pagsisilbihan. Nagtagumpay ang seremonya ng pagpapatawag. Isang halimaw ang lumitaw, ngunit mas maliit ito kaysa sa inaasahan nila. Ang pangalan niya ay Gui. Nang mapansin ni Gui na nadismaya ang mga minion sa kanyang laki, tiniyak niya sa kanila na alam niya kung saan sila makakahanap ng malalakas na halimaw na kailangan nila para sa kanilang pelikula. Samantala, ang ibang mga minion ay mabilis na naging malapit sa bago nilang amo na robot mula sa kalawakan. Lumipat pa sila sa punong tanggapan nito at masayang nagsimulang magtrabaho kasama niya. Kasabay nito, ginabayan ni Gui sina James, Henry, at Ed sa isang serye ng mapanganib na pagsubok habang naglalakbay sila. Sa kabila ng maraming hadlang, unti-unti silang nakalapit sa misteryosong isla kung saan sinasabing nakatira ang mga maalamat na halimaw. Samantala, ipinagmamalaki ng robot mula sa kalawakan na nakatanggap na siya ng utos mula sa kanyang mga pinuno at handa na siyang sakupin ang buong planeta. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, naputol ang kanyang malaking plano nang hindi sinasadyang magkaroon siya ng problema kasama ang ilang mga ina sa isang lokal na parke. Sa gitna ng kaguluhan, may isang hindi inaasahang nangyari. Nahumaling ang robot sa isa sa mga babaeng nakilala niya roon, at hindi nagtagal ay bigla siyang nahulog ang loob dito. Samantala, sina James, Henry, Ed, at Gui ay nakarating na sa misteryosong isla. Maingat nilang sinuri ang bawat sulok ng kakaibang lugar hanggang sa makita nila ang ilang napakalalaking halimaw na nakakulong sa loob ng mga blok ng yelo.
Mabilis na nakaisip si Gui ng paraan upang gisingin ang mga natutulog na nilalang. Nang makawala ang mga halimaw mula sa yelo, napagtanto ng mga minion kung gaano talaga sila kalalaki at natakot sila na baka sila ang kainin. Ngunit nakilala ng mga halimaw si Gui bilang dati nilang kaibigan. Lumapit si Gui at kinumbinsi sila na huwag kainin ang mga minion. Ipinaliwanag niya na dumating sila dahil may mahalaga silang alok. Ibinunyag ng mga minion na gusto nilang gumawa ng pelikula na tampok ang totoong mga halimaw. Noong una, hindi gaanong interesado ang mga nilalang sa kakaibang ideyang iyon. Ngunit masigasig na ipinaliwanag ni Gui na sulit itong subukan. Sa huli, pumayag ang mga halimaw at nagsama-sama silang maglakbay upang hanapin ang perpektong lugar para sa paggawa ng pelikula. Samantala, patuloy na hinahabol ng robot mula sa kalawakan ng babaeng kanyang minahal. Habang sinusubukan niyang mapahanga ito, ang ibang mga minion naman ay patuloy na gumagawa ng kanilang karaniwang kaguluhan sa paligid. Kalaunan, nakahanap sina James at ang iba pa ng magandang lugar na perpekto para sa kanilang pelikula. Mas excited si James kaysa sa lahat. Sa wakas, nagiging totoo na ang pangarap niyang gumawa ng sariling pelikula at buong saya niyang inihanda ang bawat eksena. Ngunit ang malalaking halimaw ay halatang walang interes sa pag-arte. Buong buhay nila ay nakalaan sa pagsira ng mga bagay, hindi sa paggawa ng pelikula. Lihim na sinabi ni Gui sa kanila na kapag nagsimula na ang paggawa ng pelikula, malaya na silang sirain ang lahat ng totohanan. Ngunit narinig ng isa sa mga minion ang lihim nilang usapan. Nang malaman nilang nalaman ang kanilang plano, agad na hinabol ni Gui at ng mga halimaw ang nakarinig upang hindi nito masabihan sina James at ang iba. Matapos nila siyang mahuli, itinago nila siya upang hindi malaman nina Henry at Ed ang tunay na nangyayari. Pagkatapos, nagbigay si Gui ng panibagong ideya kina James at sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na ang huling bahagi ng pelikula ay dapat magkaroon ng pagdating ng mas malaking halimaw na siya ring tunay na pinuno ng mga halimaw. Ayon kay Gui, magiging hindi malilimutan ang pelikula dahil sa ganoong napakalaking eksena. Iminungkahi pa niya na ang higanting nilalang ay dapat magkaroon ng dramatikong pagpasok sa eksena. Upang makumbinsi ang lahat, nagsinungaling si Gui at sinabi niyang pumayag na raw si Henry na gampanan ang mapanganib na bahagi sa pelikula. Dahil mukhang handa na ang lahat, nagsimula na ang paggawa ng pelikula. Sa isang eksena, masayang sinabi ng mga halimaw na ibabalik nila ang kanilang makapangyarihang pinuno na si Irene. Sinimulan nila ang seremonya ng pagpapatawag, at makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang napakalaking halimaw. Napakalaki nito at halos matakpan ang buong paligid sa laki nito. Ayon sa script, o iyon ang akala ng lahat, agad itong sumugod kay Henry habang masayang near-record ni James ang bawat segundo gamit ang kamera. Ngunit mabilis na naging malinaw na hindi na ito bahagi ng pelikula. Hindi na makontrol ang higanteng halimaw. Takot na takot si Henry habang walang tigil siyang hinahabol ng nilalang, at ang buong lungsod ay napunta sa panganib habang nagsisimulang gumuho ang mga gusali dahil sa pagkawasak na dala nito. Samantala, ang robot mula sa kalawakan ay masayang gumugugol ng oras kasama ang babaeng kanyang minahal. Ngunit naputol ang kanilang tahimik na sandali nang makita nila ang napakalaking halimaw na umaatake sa kalapit na lungsod. Hinimok siya ng babae na huwag lamang isipin ang sarili at iligtas ang lahat bago maging huli ang lahat. Sa kabila ng kanyang panghihikayat, natakot ang robot. Sa halip na harapin ang halimaw, siya ay nataranta at tumakas. Samantala sa lungsod, patuloy na sinisira ng napakalaking nilalang ang lahat ng madadaanan nito. Pinagsama-sama ng mga minion ang lahat ng kagamitan at imbensyon na mayroon sila upang subukang pigilan ang halimaw bago mas marami pang inosenteng tao ang madamay. Maraming minion ang agad na huli ng halimaw, kaya naging determinado si James na iligtas sila. Habang maingat niyang pinagmamasdan ng nilalang, napansin niya ang kakaiba. Ang halimaw ay sumisipsip at kumakain ng iba't ibang bagay sa paligid ng lungsod, kaya lalo itong lumalaki at nagiging mas mapanganib sa bawat kinakain nito. Sa labas, sinubukan ng lahat na tumulong sa anumang paraan, ngunit halos walang epekto ang kanilang mga ginagawa. Kahit isang matapang na clown minion ay sinubukang gambolein ang halimaw gamit ang palabas na nakakatawa, ngunit malinaw na hindi talaga siya magaling magpatawa ng mga halimaw. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga minion na hindi nila kayang talunin ang nilalang ng sila lamang. Napapaligiran sila ng higanting halimaw at halos wala na silang paraan upang makatakas. Nang tila nawawala na ang lahat ng pag-asa, biglang bumalik ang robot mula sa kalawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nagsama siya ng ilang iba pang minion at dumating siyang handang lumaban.
Sabay-sabay silang umatake laban sa halimaw at unti-unting napabagal ang pagkawasak nito. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nagsimulang pumanig sa kanila ang labanan. Magkakasama, unti-unting nabawi ng mga minion ang kontrol sa sitwasyon at sa huli ay natalo nila ang napakalaking nilalang. Pagkatapos ng labanan, ligtas na ipinadala ang mga natitirang halimaw pabalik sa mga mahiwagang portal upang hindi na sila magdulot pa ng kaguluhan sa mundo ng mga tao. Doon lamang napagtanto ng lahat na hindi tumigil si James sa pagre-record sa buong pakikipagsapalaran. Bawat mapanganib na sandali, bawat laban, at bawat pagtutulungan ay nakunan ng kamera. Matapos magsama-sama ang lahat ng minion at magtulungan, matagumpay nilang ginawang isang buong pelikula ang mga nakuhang video. Inilabas ang pelikula sa mga sinehan at namangha ang mga manunood sa kanilang nakita. Ipinakita ni James nang may pagmamalaki ang kanyang obra maestra, at sumang-ayon ang lahat na isa itong napakagandang pelikula. Sa wakas, natanggap ni James ang prestihiyosong parangal na matagal na niyang pinapangarap. Kasama sina Henry, Ed, at lahat ng kapwa niya minion, ipinagdiwang niya ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay. At doon nagtapos ang kanilang pakikipagsapalaran.